Sir, kumusta? Anong feel nga? First time nakapunta dito? Kung mag-live diha para Sir, kanina anong mo feel nga tanong. nakapunta dito sa bahay ni Tatay Dig? Oh, sige, itatry na do. Okay naman. Okay naman. Shoutout from Las Piñas. Intention ko talagang pumunta dito. Nagpapakasyon kami dito ngayon sa Manila. Pumunta kayo dito. Ayan, sir, welcome po sa bahay ni Tatay Dig. And then, sir, ano po ang masasabi nyo sa bahay ni Tatay Digong? Well, simple lang naman talaga si Tatay Digong. Like, hindi naman siya mag-arborize. Kung totoo yung mga sinasabi nilang korupsyon, no? May mga senyalis kasi yan. He's been to office for how many decades? We cannot see yung mga private jets niya, private helicopters. Right? Kaya naman ganun eh. It just so happen na talagang si Tatay Digong as a president and a public servant, he is a unique person kasi hindi siya na corrupt. Yes, When in tama. fact, the system is also allowing corruption. Yes. Nakita naman natin ngayon yan. Right? Yes. So, there's no way na ganun kalaking pera ay nagmumove nang hindi sila lahat involved. Right? Especially yan sa ano pa lang, flood control pa lang yan. Yes. For the past 3 years, almost 1 trillion pesos Yes. ang nanakaw nila. Tama. So until now, like, I think the BBM administration and his supporters are still trying to fight or to, how do you say this, higitan Yung mga achievement ni Tatay achievements. Digong, which they cannot do. So ang best thing that they can do, which is pinaka lazy way, is to malign na lang, Oo. siraan na lang yung previous administration. Yun ho eh. So until now, they're fighting against the shadow of achievements ni Yes. Tatay Digong. I think it's gonna take time. The only way na makakonvince nila tayo na magaling sila, ganyan talaga nila. Right? Yes. Ipakita nila. Ipakita nila na meron silang results, tangible Yes, results. tama. Ito nga yung sinasabi ko sa wife ko na pag-uusapan namin na kung talagang corrupt si Tatay Digong at kung merong mga korupsyon sa panahon niya regarding flood control, nagamit na yan sa kanya noon. Back in 2016. Ang kalaban niya ay mainstream media, corrupt politicians, corrupt oligarch. To a point nga na pati pagkain niya ng lechon naging issue, right? Kaya nga. Tapos ngayon, hindi niya nakita na may issue sa flood control noon. Yes. And then now, suddenly, meron kayong mga gawa-gawang issue. Tama. So, I think they will not succeed on trying to malign the Tatay Digong's achievement kasi nandyan eh. On a personal level, naranasan namin yan, even me, saka sa family ko, na hindi naman ako supporter ni Tatay Digong eh. I was yellow ako eh. Yan. Then before siya na-hijack na maging pink, I move out. Umalis ako dun sa political alignment na yun kasi nga napanood ko yung interview ni Tatay Digong sa RT News na sinabi niya dun in context na maghihirap ang mga Filipino pero it's not gonna allow yung ating dignidad natin mawawala. So I think alam niyo guys, I'm coming from Manila. Yes sir. Meron kasing mga notion or stereotype ang mga Bisaya doon. Yes. Na kapag dating pagka Bisaya, they're like a second class Filipino Oo, citizen. parang ganun. Mga Inday, mga boy, yun ang tingin nila. Mababa talaga. Mababa. Yeah. And unfortunately, mainstream media allowed it to happen and they are the one who push those kind of narrative against our brothers here na Visayas and Mindanao. Makikita natin yan sa mga jokes. Halos lahat ng movies ni Andrew E. Eh, from Bisaya siya na. Kahit nga sa comment section eh, nag-aaway yung mga Bisaya, Tagalog. Iba, yun yung that's how they portray the Visayas, Visayan and Mindanaoan. So, unfortunately, naging presidente si Tatay Digong, naghirap siya, but ang masasabi ko lang, yung mga normal na bagay dito sa Davao na ini-implement niya na parang baliwala sa inyong mga taga Davao City. Nung in-implement niya sa Manila, Metro Manila, it was life-changing. Yes, tama. Kasi talagang walang direksyon ng buhay ng mga tao doon. Kanya-kanyang survival on a daily basis, parang in order for you to survive, kailangan mong manlamang. And it became a norm sa Metro Manila. Let's be honest here. Totoo talaga yan sir. Dito iba kasi yung iba yung environment dito, right? You cannot really blame din naman taga Manila because the government
created a system na talagang aasa lang kami sa gobyerno kung ano ibigay nila, yun na yun. Yes. And then Tatay Digong came, pwede pala yun. Pwede pala. We deserve better than this, right? And then paulit-ulit niya sinasabi na he's a public servant. Kaya ngayon nga, grabe kami bumanat sa mga politiko. Right? Si Tatay Digong nga napagkagaling-galing Public servant lang daw siya. Tapos kayo, feeling mga haso yan. Wala namang ginagawa. Tama. Pinapaubos ni Tatay Digong sarili niya. Tala sila. Sir, parang updated ka lahat po sa sa politics, no? So, may katanungan lang ho ako kasi ngayon itong si Pabidang Tereredon ay sinisisi niya yung yung Manila Bay nga pinagawa ni Tatay Digong ng Dolomite Beach na ngayon. Sinisisi niya nga is yan daw yung dahilan ng pagbaha sa Maynila, yung Dolomite Beach. Anong masasabi mo dyan, sir? Kasi ganito yan. Every person na pumuputak ngayon sa mainstream media na trying to defend the administration, they have a role to play. Yes. May kanya-kanyang role yan. Yes. Ngayon si Terry Redon, isa sa role niyan is to divert our attention from the real issues. Yes. Kasi unang-una, nung na-expose yan, flood control issue, we were on the offensive. Kasi ilang buwan tayong binubugbog. Yes, right? yes. Nung nagkaroon ng desisyon ng impeachment ni VP Sara, doon sila ngayon kinabahan. Yes. Kasi wala na silang pambato. Yes. So, nung na-expose itong flood control issues, nasa offensive tayo. Alam natin na lahat sila corrupt. Si VP Sara lang tama. hindi. Di ba? Sarap, Parang diba? nabaliktad naman yung kwan. Nabaliktad. So ngayon, ang ginagawa talaga nila, they want us to be diverted on certain topics na mapapa-defensive tayo. Yes. Yun ang goal ng mga yan, lalo na yung mga makakaliwa. Magaling sila dyan. Yan. So, Totoo. I think these are all diversion. At the end of the day, nasaan yung budget na 600 plus million para sa extended rehabilitation ng Manila Bay. Ng 2023, binadgetan yan under BBM. Nasaan yun? Right? Ngayon, putak kayo ng putak na naman sa pabalik. Gusto niya rin doon ibalik yung basura. Yes. At ni Senadora, dalawa yun sila. Sabi niya, hindi niya makita yung purpose. Yun. Kasi nga, these people, let's be honest here, itong mga tao na to, kahit sino maging presidente, wala silang problema. Yes. Kung gusto nila na magandang beach, they can go out of the country. Yes, tama. Right? Para sa mga normal na tao katulad natin, malaking bagay na yan. Yes, tama. Pero wala pang Tatay Digong, andyan lori na Ay, Sir, di ba? matagal na yun siya. Naging journalist pa yan. Right? She's supposed to be exposing all of these corruptions. Yan, paipal siya. Pero she's part of it now kasi nga it's all about the money. Yeah. Now we know kung bakit sila nag-uubusan ng lahi. Right? Bira mo, ang isang congressman, pipirma ka lang, 150 million. Yun, no? Talaga, sir. Tama. Tapos ngayon, meron ka pang bonuses ng mga budgets, right? For flood control and everything. These are all diversion para i-move away ang ating attention from the real issue. Totoo. We still have until what? February next year. Kasi Impeachment na naman. Impeachment na naman. Yes, tama. Apply naman. Oo, yung kabubuhan na naman nila, ipipilit nila. Imagine. Kaya, alam niyo guys, no? Yung mga yan, nagtapos yan sa mga prestihosong paaralan. Yes, tama. Most of them graduated outside our country. Pero we never felt yung kanilang mga pinag-aralan, in-apply nila dito sa Pilipinas. Totoo talaga, sir. Pag upo nila, anong ginawa nila? Sabay-sabay silang tagnakaw. Right? Mga ano yan, ha? Mga kumakain ng sapat yan. Yes, tama. Totoo, sir. Ang alam kong magnanakaw, yung mga hirap lang sa buhay. Yun. Yung kapit sa walang-wala. patalim. Yung kapit Pero itong mga hinayupak na to, kumakain kayo ng sapat, di helicopter pa kayo, pero Yes. magnanakaw pa rin kayo. Kaya nga. Si Tatay Digong, look at his face. Yes. There's no sign Yes, sir. of corruption. Sir, anong masasabi mo, sir? Comment lang naman. Opinion mo lang, sir. Kasi first time po nangyari dito sa Pilipinas nga yung tinuturong mastermind sa Ghost Flood Control Gagawin Project niya ay na. gagawing star witness. Ano masasabi mo, sir? Only in the Philippines, sir. Only in the Philippines, it only shows na ang corruption is systematic. Na ang kalaban ng mga Duterte ay lahat ng mga nakikinabang sa problema ng bayan. At alam na natin ngayon kung sino-sino yan. Lahat ng mga politiko that their mandate was supposed to be protect us, tayong mga tao, eh sila pa itong number one na magbuboyong. Right? Number one na yan, yung presidente natin, laging walang alam. Yes, sir. For the past 3 years, you were signing GAA. Yes, tama. Hindi sasabihin mo nga, hindi mo alam.
There's no freaking way. Pero nabasa daw niya yung 4,000 mahigit na Ayun pages, nga eh. tapos bumawi, wala siyang alam. Ay, nabuko ako nabuko na naman ako Diba? There's no freaking way na that huge amount of money will be moving from executive to House of the Representative and back to executive na hindi kayo involved dyan. Ang laking pera niyan eh. Yeah. Tapos sasabihin nyo, lahat kayo inosente. Nasaan napunta yung pera? Right? Lahat Yun nga. inosente. Lahat inosente, pero yung nawawalang pera. Ay, sino ba yung nakaupo? Sila. Totoo, sir. So you're telling me, ito honestly guys, Yes. I'm not expecting BBM to read the entirety of the GAA 2025, no? Yes, sir. I think it's impossible din naman. Pero meron kang DBM, meron kang COA, meron kang Department of Finance, Yes. meron kang Office of the President with the confidential funds of what? 4.5 billion pesos. Ni isa walang nag-flag. No, sir, wait. May problema yung budget natin, ang laki ng insertion. Yun. Totoo. Diba? For example, yung lumabas lately na 2.5 billion lang yung request sa isang distrito. Pero nung lumabas na sa GAA, 21 million. So nadagdagan siya ng 18 billion. Marwin Ace from Manila. Nadagdagan siya ng 18 billion. Shout out. Hindi, wala yun sa plano ng DPWH. Oh, wala. Yes. So ano nagbigay ng idea sa congressman na dagdagan ng 18 billion, yung 2.5 billion requested by the DPWH. Ano ba siya, engineer? Meron ba silang sariling plano? Right? Pero bakit inaalaw? Kay Tatay Digong. Hindi, pwede yan. Yes. Hindi pwede yan. O ito pa, naalala niyo yung interview ni Diskaya na sa kayabangan niya, bibili niya yung sasakyan kasi gusto niya payong. Opo. Imagine ha? Ang lakas ng loob niya sabihin yun sa panahon ni BBM. Sabihin niya yun sa panahon ni Tatay Digong. Hindi nila magagawa yan. Yes. Hindi nila kayang iyabang yung korupsyon nila. Oo. Dahil nga mahina yung presidente nila, natin ngayon, Totoo. kayang-kaya nilang ipagyabang. Lahat sila. Kasi nangyayari din naman sa administrasyon nila eh. Yeah. Yung mga kickbacks na yung napakalaki. Kaya walang sa palagay ko wala talagang si BBM kasi hindi niya kayang anuhin talaga yung mga diskaya He's kasi. part of it. Yeah. He's part of it. Ito nga, na we know na the Diskayas are part of the problem. Yeah. But they are the lesser evil here. Sila yung end user eh. Ayan. So yung malalaking isda na pinaprotektahan nito ni Lacson, ni Soto, Yan. Totoo. yan ang dapat mabanatan. Totoo talaga. Pero Wala, pati lahat sila, di ba? Kaya Pero- ang sarap magkaroon ng revolutionary government. Yan. yun talaga sir. Kasi kapag nilinis mo yan, nakapaglinis na ba kayo ng bahay na walang gamit? Yan. Ang sarap, Meron, diba? meron talaga. Ganyan ang mangyayari dyan sa gobyerno natin. Kahit saan ka mag-umpisa, pwede May mga- kang bumanat ng todo linis. Kasi alam natin, bilang sa kamay natin, alam natin hindi sangkot yan. Yan. Totoo talaga. Sir, sa mga nangyayari ngayon, sir, ikaw po ba'y naniniwala? Scripted lahat? Yung, kasi iniipit nila ngayon si Saldico eh. Nilalaglag na nila si Saldico. Palagi mo, uuwi. Yan, Anong plano, sir? Scripted lahat yan. They're buying time until the next year's impeachment. Yun lang. Yun. They're hunkering down, napaka-survive sila. Kung kailan, si Alice Gugo nga, inakalkal nila kung saan man siya Kaya nagtago. nga eh. Right? Yun nga yung tanong nila bakit yung doon sa ibang bansa yun yung doon na aresto Si Tevez. Tibes, di ba? Tevez. Tapos si Tatay Digong napadala nila kaagad. Bakit si Saldico Kasi hindi syempre, na? hindi mo naman pwede ilaglag yung kakampi mo. Oh, right? yun nga. Eh pag nilaglag mo yan, sabihin ng ni Saldico, idadamay ko kayo. Totoo. Diba? Yun So, lang. tactics talaga, sir. Iyan na lang ang nakikip sa stability Yun. ng administrasyon ni BBM. Yung pananahimik nila sa kani-kanilang baho. Alam nila yan, kani-kanilang baho. Ngayon, pag may nagsalitang isa, ay mga ngamoy sila lahat. Sigurado. Kaya ngayon, that's why they're like, yun na lang pinangahawakan nila. Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong. Ang stability ng panahon ni Tatay Digong, it's their honest work. Yung quality and honest public service. Hindi mo mapapantayan yan. Ito, Totoo talaga, sir. kaya sabi ko sa inyo guys, no, like, hanggang ad hominem na lang itong mga supporter ni BBM, yung mga bayaran niyang vloggers dyan. Hindi nila kayang pantayan yung ginawa ni Tatay Digong. If you want to really prove na magaling si BBM, higitan niya yung ginawang mabuti Totoo. ni Tatay Digong. Higitan niya talaga. Papalakpakan namin siya. Ganun naman talaga dapat. Gidalingan niya, makikinabang naman kami. Oh. Yeah. Whether we hate him or not, right? Ganun lang yun eh. Simple.
Sir, bumuo ang ating presidente ng Independent Commission of Infrastructure. Tapos ngayon, sir, pagkakalam ko ay yung budget ay lumabas na. Yung budget is 41.4 billion pesos. Million. Million. Tapos at ang pagkakalam ko po ay itong si Mayor Magalong, no, ay sabi niya Nag-resign. wala siyang pinapanigan, no? Ang pagkakalam ko ito'y nag-resign na. Tapos ngayon nag-imbestiga sa Davao. Isang araw. Nung isang araw. Ako po'y nagtataka, kontrobersyal lang ako kasi andito na naman, ano kaya ang binalikan niya? Hindi, ganito kasi yan guys, no? Si Magalong noon pa yan, back in 2016 or 2014, 2016 or 2017, ayaw niya yung red tagging sa Baguio. So it says something about his alignment. Ito guys, for your information, it doesn't mean na mga naka-uniform yan, walang makakaliwa dyan. Yes. May grupo dyan sa loob ng mga uniformed men in service na membro ng mga kaliwang grupo. Low-key. Ang nagsabi niya, yung mga kasamahan ni Trillanes, nung nahuli sila sa yung Oakwood Mutiny nila, back in 2000 something. So, hindi ko ina-expect yung mga pautot ni Isko Moreno, Vico Soto, Magalong, lahat yan plastic. Plastic na. Totoo yan, sir. Nasaan na yung mga kontraktor, Magalong? Sir Magalong, nasaan na? Ang sabi mo, may mga kontraktor kang papangalanan. Nauna ka pa natanggal sa inyo. Ayun nga. Wala ka pa, bumalik ka nga naman yan. Kain suka ka. Yun na. Ang sabi ng mga supporters niya, strategy daw niya, strategy yung bulok. Yun nga. Ito sir, si Senator Lacson ay plano daw bumalik maging Senate President sa Blue Ribbon Committee. Ano lahat yan guys, no? These are diversion and they're trying to talagang i-drag it. Naiipit tayo sa discussion na yan na hindi natin napag-uusapan talaga kung nasaan yung mga magnanakaw. Naiipit tayo sa pirma nung affidavit ni Gutesa. Naiipit tayo kung sino ba yung mag-lead sa Blue Ribbon Committee. Ito yung mga issues na pwede naman pag-usapan on the sideline Pero ang ginagawa nila ito yung main focus natin. Para yun ang pag-usapan na ma-divert. Yan sila Rimulya. Alam naman niyang mali ang ginagawa niya. Ang role niya ni Rimulya is to divert our attention towards him. Yung hate natin kay BBM, mapunta sa kanya. Diba? Magtanong ka, survey kayo, sino mas hate mo? Si Marcos o si Rimulya? Si Rimulya na. Right? Kasi siya yung kasi alam ni Rimulya na mali ang sinasabi niya. But he needs to say those things para mapukaw yung attention natin. Oh wait, pali yun Diba? Sa kanya rin ang galing yung Chins Dalo Ben Dalo. Bago nag-Ben Dalo, nag-Chins Dalo siya muna. Kaya, alam niya yan, alam nilang mali yan. Totoo talaga. Pero dahil ang role niya is to yung hate sa kanya ay mapunta. So yun ang ginagawa niya yun, right? Punta na tayo. Wala, nagkuhan ko. Okay. Sir, salamat kayo, sir. Maraming salamat, sir. Sir, maraming salamat. Ay, ito, may tanong pala ko, sir. Ito, ano ba pala yung kaibahan ng DDS at Pinklawan? Bakit ka po parang nag-change to kasi Duterte support? Ano guys, no? Hindi ako Pinklawan, yellow. Yellow. Iba ba? Pink. Di ba magkapareho? Iba yung pink, iba yung yellow. Kasi yung yellow, iba pala yung dilawan at saka Pinklawan. Kasi naano yan sila, di ba na-expose yung kaingotan ng Liberal Party, so nag-rebrand sila to pink. Pink, yun. Ngayon, they're rebranding again to white. Yun naman sila ngayon, puti na naman sila ngayon. Para sila naluluging grocery store na paulit-ulit ng papalit ng pangalan. Kasi ganito yun guys, no? Hindi naman ako panatiko sa mga Duterte. Yes. But the more you read about them and try to understand, kasi ako, matagal ako nagtrabaho sa Cebu area, Cebu, Samar, Leyte, Bohol, tinatawid-tawid ko yan, na parang I was able to adapt kung paano kayo magsalita, paano yung mga jokes nyo, yung manners nyo. So nung si Tatay Digong ay naging presidente at nakilala, talagang medyo off sa akin kasi sabi ko, ito na mga si Tatay Digong talaga. Pero nung ma-realize ko na iba talaga yung pinanggalingan ng Davao. Na from NPA infested area, terrorists, bombing every day, right? Yung safety ng tao to. Ito na ngayon ng Davao. These things never happen out of nowhere.
ito ay bunga ng disiplina ng mga tao at political will ng mga Duterte. Yes. At kahit kailan, hindi niya mabubura. Si Lenny nga, pinaghadukin niya eh. Diba? Ano na ngayon sa Naga? May sumuko na bang adik sa Naga? Ito para sa mga nanonood. Nagla-live din kasi ako paminsan. Yun. I challenge kayo, yung mga ayaw kay Tatay Digong. Humanap kayo ng bansa sa buong mundo na after may nanalong presidente, nagsumuko ang mga adik sa kanilang bansa. Yes, tama. It never happened. Magandang katanungan yan, sir. Ha? Ay, magandang ano yan. Diba? Ano? It never happened. Walang nangyaring ganon. Kahit sa mga first world country. For example, for us, we're from Canada. Hindi yan nangyari na manalo yung bagong prime minister, may pipila dun sa labas ng opisina. Magpaparehab po kami para maging maganda ang buhay namin. Only Tatay Digong. Only Tatay Digong. Someone na minamaliit Yun. ng mga ibang taga Manila na pasosyal sa Starbucks. Pero ang baho ng paligid. Ini-enjoy natin yung baho ng Ilog Pasig. Pag mainit ako, ganito ang panahon. Pag ganito kainit, oh my God. Kumakapit sa buong mong katawan ang amoy ng Ilog Pasig. Sabi, sir, no? Baho. Baho talaga. Mga karinderya, nasa ibabaw ng kanal yung pwesto. Sarap ng kahain namin mga taga-Manila. Habang amoy mo yung baho ng yung burnal. Kaya ako guys, from Manila, I've been there for like, I live my life almost 3 decades sa Manila before ako lumabas. I can honestly say na wala kami may pagmamalaki sa inyo mga taga Davao. Ganda ng lugar nyo. Ang gusto ko lang, improvement sa mga stoplight. Ako'y kinakabahan. Yun nga. Walang basta may singit mo na. And also sa Manila, ganon. I think those are like, one of the improvements na kailangan. But yung stoplight. Pero other than that, may disiplina ang mga tao, right? Mababait, matutulungin. Meron kami mga nakausap kahapon, tinulungan kami sa mga kailangan namin. Random people. Kasi nga, wala kaming kilala dito. So we decided, me and my wife decided now, well, let's stay here for 7 days. Para ma-feel lang natin talaga kung ano ba ang Davao City. Davao City. Kasi sinasabi ni Trillanes, hindi daw totoo nga safety ang Davao. Si Trillanes, pakawala ni Tatay Digong yan. Alam nyo kung bakit? Lahat ng plano ng mga dilawan na okay na eh. Pag pumasok siya, nasisira. Pakawala ni Tatay Digong. Yun sir, lang. Parang... Sagot, sir. Ito, basher to eh. Tanggalin mo face mask mo, baka pati ikaw kasali sa mga nangungurap. Nagkatago ka sa face mask. Baka isa ka daw sa mga kurap, sir. Pasensya na, bossing, may sore throat ako. Kaya ayoko makahawa. Pero lang. Hindi ko kailangan mangurap para kumita ng pera. Patas tayo lumaban. Totoo. Ngayon, kung yung mga judgment nyo ay ganyan, like, it's out of nowhere. It doesn't make any sense. How can you prove na me wearing a mask is me being part of corruption? So, wala nang masabi. So, sana malinaw sa'yo, basher ha. Sana malinaw sa'yo. So, yun lang ho, sir. Maraming salamat, sir. Sir, maraming salamat. Welcome sa Davao.